Sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang mga apostol ni Jesus ay ginawaran ng kakaibang tungkulin. Ipahayag ang mabuting balita at itaguyod ang pananampalataya kahit kapalit ang kanilang sariling buhay. Sa bawat sulok ng mundo, sila'y nagsikap, naglakbay at humarap sa pagsubok na hindi kayang tumbasan ng karaniwang tao. Ngunit, paano nga ba isa-isang namartir ang mga apostol? Ano ang kanilang naging kapalaran sa pagtatanggol ng paniniwala? Si San Pedro, ang tinaguriang bato ng simbahan, ay nagtungo sa Roma upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Sa kanyang katapangan, siya ay hinuli at pinarusahan sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Nero. Habang nakatali sa krus, humiling siya na ipako ng patiwarik sapagkat hindi niya nararapat na mamatay sa paraang tulad ng Panginoon. Sa ganitong paraan, nagwakas ang buhay ni Pedro, puno ng kababaang loob at sakripisyo. Si Santiago na anak ni Zebedeo, kilala rin bilang James the Greater, ay unang apostol na namartir. Sa Jerusalem, siya ay ipinatawag ng hari at dahil sa kanyang matibay na paninindigan, siya ay pinapugutan ng ulo. Ang kanyang kamatayan ay naging palatandaan ng lakas ng loob ng mga unang Kristiyano. Si San Juan, kapatid ni Santiago, ang tanging apostol na hindi namatay sa pamamagitan ng marahas na paraan. Siya ay pinahirapan, isinawsaw sa kumukulong langis, ngunit himalang nabuhay. Sa bandang huli, siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos, kung saan isinulat niya ang aklat ng pahayag. Sa kabila ng mga pagsubok, si Juan ay namatay sa katandaan, patuloy na gumaganap sa kanyang misyon. Si Andres, kapatid ni Pedro, ay naglakbay patungong Gresya upang magturo. Nahuli siya ng mga kalaban ng pananampalataya at ipinako sa isang krus na hugis X. Sa loob ng 2 araw, siya ay nagpatuloy sa pangangaral habang nakabayubay hanggat tuluyan ng nalagot ang kanyang hininga. Si Felipe ay nagtungo sa Asia Minor, lalo na sa Hierapolis. Dito siya ay pinahirapan at ipinako sa krus. Bago siya namatay, patuloy siyang nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga nanonood. Si Bartolome, kilala rin bilang Nathaniel, ay naglakbay hanggang India upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Ayon sa tradisyon, siya ay nilapitan ng mga kaaway, nilapnos ang balat ng buhay at sa huli, pinugutan ng ulo. Ang kanyang pagtitiis ay naging simbolo ng pananampalatayang matibay. Si Mateo, dating maniningil ng buwis, ay naglakbay sa Ethiopia. Dito, siya ay pinatay gamit ang espada dahil sa kanyang walang sawang pangangaral tungkol kay Kristo. Si Thomas, kilala sa tawag na Doubting Thomas, ay nagtungo sa India. Sa kanyang pagtuturo, siya ay sinibat at pinatay ng mga taga-roon na tutol sa kanyang mensahe. Si Santiago na anak ni Alfeo, madalas tawaging James the Lesser, ay naging leader ng simbahan sa Jerusalem. Sa kanyang pagtatanggol sa pananampalataya, siya ay tinulak mula sa tuktok ng templo at nang siya ay nabuhay pa, pinukpok siya hanggang sa tuluyan ng pumanaw. Si Simon na Zelote ay naglakbay sa Persia. Dito, ayon sa tradisyon, siya ay pinatay matapos magtapat ng paniniwala kay Kristo. Si Judas Tadeo, na kilala rin bilang Thaddeus, ay nagtungo sa Persia at Armenia. Sa huli, siya ay pinatay ng mga kaaway ng pananampalataya matapos tumangging talikuran si Jesus. Si Matias, ang humalili kay Judas Iscariote, ay naglakbay sa Judea at doon siya ay pinukpok ng bato at pinatay dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. Sa kanilang martiryo, nagningning ang liwanag ng pananampalataya na patuloy na sumisiko hanggang sa kasalukuyan.